Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Ang makasubo nga kahimtang sa atong diskusyon kagahapon, maong gisulti sa mga opisyal sa Department of Education atol sa hearing sa ilang national budget sa Kongreso nga karong abli sa klase sa tuig sa pandemya, dili man di ay mag-apod og module ang mga bata sa ipatuman nga blended learning sugod sa Oktubre 5. Matod sa opisyal, nga way paigo nga budget sa DepEd aron mahimong 1:1 ang ipanghatag nga module sa mga estudyante tungod kay kung himuon kini sa DepEd, kinahanglan og 35 billion pesos, 35 bilyones ka pesos nga dugang sa ilang budget aron makapabuhat og modules nga sa kada bata usa ka module. Ang mahitabo, sulti pa sa DepEd, kada module tulo ngadto sa 4 ka mga bata ang maghinuamay para sa ilang pagtuon. Mga higala, ana sa pagplastar karon ang Kongreso sa 4.5 trillion nga proposed budget para sa sunod tuig 2021. Apan sumala sa nakitang sitwasyon, subay sa diskusyon sa mga nagpakabana nga sektor sa edukasyon sa nasod, ang responsibilidad sa gobyerno ngadto sa iyang katawhan para sa kaalam sa iyang kabataan, hagbay pa nga gibaliwala. So sa pagtuon nga gihimo ngadto sa mga sektor sa edukasyon, ilang giingon, public education neglected even more in the time of pandemic. Ang article ni Ann Marks Umil sa bulatlat.com, iyang giingon ngang Philippine educational system dugay na nga neglected sa daghana nga mga katuigan. Ang mga nagtulak og advokasya nagtumbok sa hinungdan ngadto sa ubos nga budget nga gialokar sa kagamhanan. Gialokar niini nga sektor. Pinakaubos sa rekomendasyon sa UNESCO nga unta 5% sa atong gross domestic product or GDP. Kada tuig, ang mga magtutudlo o mga estudyante kanunay na lang nga po-point out mo tudlo sa kakuwang sa classrooms, kakuwang sa mga pasilidad sa eskwelahan, o ubang pang mga ekipo nga gikinahanglan sa pagtuon, o ang mga magtutudlo wala sa ilang disyente nga mga suhulan. Sa article ni Ann Marks Umil niadtong September 15, 2020, nga dunay caption, "No sufficient budget for distance learning." Giskutan sa Alliance of Concerned Teachers ang mga punto sa epekto sa edukasyon sa COVID-19. Ang kahimtang sa Department of Education sa distance learning o ang pag-abli sa klase para sa school year 2020 o sa school year 2021. Giingon sa artikulo, kini nga kahimtang makonsidera nga inhustisya sa pag-alokar o paggasto sa buhis sa katawhan subay sa nakitang sitwasyon
sa dili paigo nga pagbutang og pondo sa edukasyon sa nasod, diin nagdeprive sa milyon-milyon nga mga kabataan sa ilang gigarantiyang katungod sa konstitusyon para sa gitawag, quote and unquote, accessible and quality education. Samtang mga magtutudlo, ana sa kondisyon nga dili sigurado og pugos nga himuon ang tanan, aron lang masaparan ang mga pagkuwang sa kagamhanan. Kuwang papel, wala ang photocopying machines and printers. Kini mo'y kasagaran ang gisagubang karon sa mga pampublikong eskwelahan para sa implementasyon sa giduso sa mga opisyal sa DepEd nga distance learning alang sa school year 2020 to 2021. Implo nini maong gingon ni Richard Macalad Gilangre, principal sa Handumanan National High School dito sa Bacolod City. Matod pa niya, nangayo na siya donasyon aron lang ma-augment ang ilang budget para sa printing sa ilang modules sa estudyante. Sumala pa kaniya, nga ilang gigamit ang ilang pundo sa eskwelahan nga alang lang manunta sa maintenance and other operating expenses or MOOE. Sama ni Galangre, kasagaran sa mga eskwelahan, igamit na sa ilang mga existing funds under sa MOOE aron sa pag-reproduce sa mga modules nga gikinahanglan para karon nga school year. Ingon pa sa Alliance of Concerned Teachers, instead of allotting budget for education during this time of pandemic, ang Department of Budget and Management nag-deny sa request sa Department of Education nga 65 billion pesos or $1.337 billion isip supplemental budget para sa ilang Learning Continuity Plan or LCP. Ang kuwang nga suporta sa edukasyon lutaw karon sa proposed 2021 national budget. Kini may migawas sa initial nga pagtuon sa ACT Teachers Party List. Si Assistant Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, matod pa niya nga ang budget sa DepEd gikaltasan og 9.3 billion pesos para sa programs gitawag nilang vital to ensuring safe and quality education for all. Lakip na niini nga gitapyas ang special education program, ang World Teachers Day incentive, ang basic education facilities o uban pa. Ang mga eskwelahan nag-struggle ug nag-antos karon sa limited nga resources. Sigalang rin nagingon nga mga schools MOOE nga ni kantidad og 4.5 million pesos. Original kini intended for repair of facilities and payment of utilities ug uban pa. Pero karon gigamit for printing sa modules nga gamiton para sa blended learning nga gipatuman sa gobyerno. 4,300 students enrolled karon nga tuig, ingon pa ni Galangre nga nagkinahanglan og at least 3,200 karim sa mga papel for modules. Din sa ilang nakita, dili kaya sa gamay nilang budget sa eskwelahan. Ingon pa sa principal, gamay ra og kutob ra sa 600 reams ang makaya nilang paliton.
ang school principal nagingon 1 out of 20 sections gikan sa grade 7 to grade 12 ang maka-appeal og online classes. Sa iyang estimate, ang eskwelahan nagkinahanglan og at least 16 to 20 million pesos per year para sa distance learning. Kung gustong abto ng standard for modules nga giset sa DepEd ug sundon ang iyang estimate, ang eskwelahan nagkinahanglan og 1 ka milyon para lang sa papel ug sa ink nga gamiton for printing sa modules. Niadtong Agosto 17, ang iyang eskwelahan nakadawat og donasyon sama sa mga photocopiers, printers, and bond papers ug uban pa. Ang local school board nag-extend og support ug iyang giingon, it will only take time tungod kay sa procurement process sa gobyerno lisod sa nga mapadali. Matod ni Principal Galangre, nabalakas siya nga dili nila masustinihan ang printing sa modules for the school year. Konsiderahon nga ang gastos ug matod pa niya ang MOOE mahurot na in just a month kung walay pundo nga magagikan sa National Office sa Department of Education. Ingon pa ni Principal Galangre, matod pa niya, and I quote, that printing of modules should just be temporary as of now. Kidugang niya nga ang supply sa papel, naglisod na sila sa pag-cope up. Yang gingon nga ang DepEd di kinahanglang mangitag pamaagi nga magbutang og pundo aron masustinihan ang tibok tuig nga edukasyon sa kabataan gamit ang modules. Mura bini pinakadaghan karon. Sama kang Galangre, si Helen Dimaocom, 62 anyos, usa ka teacher, gikan sa Cañizares National High School sa Cotabato City. Iyang giingon nga sila nagahimo usab sa susama sa gihimo sa uban nga mga eskwelahan. Di nang nabili nilang pundo, donasyon gikan sa mga alumni sa eskwelahan. Ang mga officers sa Handumanan National High School, General Parent Teachers Association for school year 2019 to 2020 nagtunol sa ilang donasyon ngadto kang Galangre sa Handumanan National High School sa Bacolod City nga naglangkob sa mga photocopiers, printers, bond papers ug uban pa para masustinihan nila ang pag-produce sa modules nga ilang gamiton karong ting-abli sa klase. O ita. Mga testimonya sa mga teachers nga nagitag pamaagi og sila na mismo ang naningkamot aron makabot ang mga kagamitan sa paghatag og edukasyon sa kabataan. Walay budget para sa karong tuigang implementasyon sa Basic Education Learning Continuity Plan. Ang DepEd nag-identify sa 6 ka mga fund sources para sa LCP. Una, recalibration o reprogramming sa budget sa DepEd pinaagi sa alignment and modification sa program, activities, and projects. Number 2, ang paggamit sa available balance of school maintenance and other operating expenses.
Number 3, paggamit sa LGU, Special Education Fund, pinagi sa koordinasyon sa mga local government units. Ika-4, enhance partnership with development partners and access to official development assistance or UDA. And number 5, kining enhance brigada eskwela and maximize private sectors sa ilang kontribusyon o ang ika-6, ang request sa Department of Budget and Management and or Congress para sa supplemental budget. Samtang dunay 4 billion or 82 million provision for Education Department under sa bayanihan to recover as one nga nakaroon pending sa Congress. Si ACT Secretary General Raymond Basilio nagkanayon, kini nga provision can only cover the 1,500 per month nga internet allowance, demand for 900,000 public school teachers gikan sa buwan sa Oktubre ngadto sa buwan sa Disyembre. Kini ang problema nga giatubang karon sa atong edukasyon sa nasod. Pero sama sa atong madungog gikan kang Secretary Briones, padayon nga giduso nila ang pag-abli sa edukasyon. Sa punto de vista sa ACT Teachers Party List, ilang gitumbok ng public education system sa atong nasod dili gayud prioridad sa daghana nga mga katuigan. Ang spending on education sa atong nasod sa punto de vista sa ACT Teachers has not even reached the United Nations recommendation at least 6% sa atong gross domestic product. Ang inappropriate budget for education mao kini resulta sa perennial shortages ingon pa sa grupo. Og kini pa ang nagpasamot sa kahimtang karon nga naa kita sa gitawag og distance learning tungod niining krisis sa panglawas. Without considerable resources, ingon pa sa ACT Teachers Party List, ikahadlukan nga million more ang disenfranchise o mabutang sa alanganin nga edukasyon sa atong mga kabataan. Subay sa numero sa DepEd, 23 million students ang nagpa-enroll para karon nga school year. Mas ubos siya sa 27 million nga gi-enroll ni atong ilabay tuig ngang buti pasabot 4 million students were not able to enroll karong tuiga. Mga higala, sa adlang Martes ato kining tiwason nga diskusyon aron mahatagan kita klaro nga view sa kahimtang sa edukasyon sa atong nasod nining panahon sa pandemya. Mas maayo nga atong maplastar og tarong unsa ang anaang pwede nga mahitabo sa pag-abli sa klase karong Oktubre 5. Subay sa giingon sa DepEd nga ilang ipadayon ang pagtungha sa atong kabataan pinagi sa klase-klaseng modalities ubos sa ilang giingon nga blended learning nga disenyo sa kaalam-alang sa atong mga kabataan. Pero kung inyong nasundan kaganina ang mga preliminaries dinhi nga issues, makita na nato ug unsa ang view sa kalidad sa edukasyon
sa nasod karong umaabot. Daghan ang nagduda sa dangatan niini nga duso sa Department of Education. Kini mao'y atong tugkaron, atong tukion, aron duna kita'y magamit nga tool of analysis pohon kung unsa may dangatan sa edukasyon sa atong mga kabataan. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Dapat ay 3 ka minuto para sa paghisgot-hisgot sa mga butang lungsod nun o sa mga issues nga atong gisgutan dinhi sa kahanginan. Ato sa unahon og basa ni mga text messages nga gipadangat dinhi karon lang mga orasa from 1030 matud ba niya mayong udtudong kanang plano sa edukasyon sa mga kabataan wala gihapon ay kapuslanan. Nagdako lang ang budget, ang gobyerno anang plano nga way hinungdan. May lang na sa mga adunahan nga mga ginikanan. Napauntay eskwelahan nga para unta sa kabataang lumad, gipasirhan. Kay kuno, iya kuno sa NPA, New People's Army. Asa naman di ay paingon ang pobreng ginikanan. Si Miloy, nga taga Davao del Norte, ang atong texter. Alas 12:58 from texter 1026. Iyo ba niya, good PM, Sir Dong? Ang gusto ni texter 6383, dili na magreklamo ang katawhan o magpakahilom na lang sa kawat sa gobyerno o pagtraidor sa gobyerno o ubang panglihok ngayawanon nga nagduot sa katawhan ngadto sa grabe nga kapobrehon. Kay musugot og sa dili si Texter 6383 ang sistemang dautan sa gobyerno mao ang responsable nga samot ni kamang sa kalisod ang katawhan bunga sa mga balaod nga pabor sa mga adunahan o kasakit sa mga pobreng Pilipino. Gikan kang Andres nga taga Digos City. Samtang dili mausab ang sistemang dautan nga gisubay sa gobyerno, padayon ang pagkamang sa grabing kalisod sa katawhan. Kinahanglan nga bugtoon ang kadina nga naggapos sa katawhan sa miserableng kahimtang. Angayan og dapat lang suportahan sa katawhan ang revolusyon nga gilusad sa revolusyonaryong CPP, NPA, NDF tungod kay revolusyon lang ang nag-inusarang tambal sa sakit sa Pilipinas. Mabuhay ang Revolusyong Pilipino. Si Andres gihapon nga taga Digos City. Napay sumpay. Way sama kahilabtanon ang utok sa terorismo sa tibuok kalibutan. Ang teroristang Amerika tungod kay dili man kasulod ang ilahang interes sa nasod North Korea. Nagsabwag karon ang teroristang Amerika og fabricated statement nga kuno ang North Korea nagmando og shoot to kill order sa kaso sa COVID-19. Ang tinuod, inggit ang Amerika kay halos 0% wa makasulod ang sakit nga COVID-19 sa mga nasod nga socialist, communist. Mabuhay ang Partido Komunista sa tibuok kalibutan. Si Andres sa Digos City. Taas tong text ni Andres sa Digos City. Diya pa, 0351. Nabasa ko na ba ni kaganina? Okay. Ewan pa niya. Sir Dong, nice Indirick Witik. Sakit pa sa witik ni Manny Pacquiao sa objectivity on PRRD's lapad ears and lagom face
versus Attorney Chill Dioknos ngipon kagahapon. The bottom line is objective man or subjective. Masamang bunganga ng matanda, especially usa ka amahan, ay tama sa mata ng bata. 4.5 trillions 2021 national budget, the biggest pie of anti-insurgency intel fund, especially for Malacanang, over gamay nga budget for COVID response, education, agriculture, and CUA to be funded most for trillions nga utang. Very bad indication to justify latest SWA survey about the worst on health and economic crisis yet to come. Utos ni Mayor kay Giran as PhilHealth Czar, warrior, until December or else privatize the PhilHealth. As in, drugs and corruption in 3 months? Oroy, it's better to kill a few kawatan in billions than to kill thousands in DDS and tukhang out of poverty. Ano punto ni 0351. Thank you very much. Atong listener diya sa Cagayan de Oro City. Salamat, sir, sa imong pagpaminaw sa radyo ni Juan. Gikan kang 0174. Sir, ang panggoberno ni Duterte dili makasulbad sa COVID diri sa Pilipinas. Dili man maminaw sa mga eksperto kung unsaon pagpugong sa pagkuyanap sa COVID. Maminaw unta, dili palabihon ang garbo nimo Duterte. Kining goberno ha, sikritong kawatan, daghang kabos, walay gikaon, karong orasa og way trabaho tungod sa COVID. Ang mga opisyal karon sa goberno nato diri sa Pilipinas, dali ra kayong magbuhat og kawat sa panudlanan sa Pilipinas. Mga panuway kaayo. Mga buaya dapat sunugon ng mga kawatan sa impyerno. Ang alaot nga mga kabos, gamay sweldo, mahal ang palaliton. From 0174 ang atong texter. Texter 7536. Ingon pa niya, sir, sa taga Santa Cruz ni. Ano ni? Kahuwa. Santa Cruz ni Kahuan. Ayan. Palihog, ayaw basaha ang akong number. Problema kami sa 16IB, sigig patawag sa mga mag-uuma. Ngano member sa organization nga legal o pabalik pa surinderon sa surinderes na ukay ang among pamuyo. Nganong klaro mangyud, nganong lumulupyo mi tungod sa surinderes nga Lungsod. gipanudlo sila raman ang nagpaduol namo si alias Amahan. Okay. Actually, kanang balik surrender karon tungod kay dunay dakong budget sa NTF or NTP ba? O NTF, ILCAC. 19 billion pesos dudoy. Importante nila karon mag document na pod og surrender kay 15,000 ang kada usa ka ulo ana. Ug napa kay baril 60,000. What a big money para diha nga pundo. Ano ginaingon?
sa pagpait karon sa edukasyon, pagkaon sa katawhan, kana pagyud in taon, mo'y giuna. Sus, Diyos ko. Proposed budget nga ginahisgutan karon sa Congress, 19 billion pesos. Pinakadako sa uban nga mga ahensyas gobyerno. Apil diha ang Department of Education nga karon nagmantener na lag MOOA para lang makapaprinta ng module nga para unta sa learning sa ato mga kabataan. Na kasakit ang atong kahimtang karon. May galawan na tayo kung panahon sa magaginot sa unahan. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Information Center, Jimnel Pudi, Jan De La Torre, Romel Verdida, Drex Labajo, and Ryan Fernandez sa atong partner sa Pikas Lawak. Sa transmitter site, Carlo Palik, Ray Baruiz, and Mamets Taradil. Tanan-tanan nga mga naglangkob sa atong tulumanon karong adlaw, adlawng Biyernes. Pizza, sa pizza karon 18 sa buwan sa Setyembre tuig 2020. Ako si Dodong Solis, mayong salamat. Maayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.